Laway experience. Halos lahat tayo nasubukan ng maglaway kung saan-saan. Nasubukan na natin lawayan ng unan at kumot natin habang natutulog. Sa dami na nga ng koleksyon mo ng laway mo sa unan at kama mo, hindi mo na malayan na drawing mo na pala ang mapa ng mundo. Nasubukan na rin natin tumulo ang mga laway natin habang natutulog sa jeep, sa taxi, sa bus, at kung saan-saan pa. Minsan nga naglalaway tayo pag nakakita tayo ng maasim na pagkain tulad ng mangga at santol. At minsan nga naglalaway tayo kapag tinititigan natin ang crush natin. Hoy, manyakis na yan pagka ganyan. Pero paano kung may nakakita sa'yo na naglalaway ka sa napaka-nakakahiyang pangyayari? When I was bata pa, mga grade 4 yata ako nun, mga lunchtime, habang nagkwekwentuhan kami ng kaibigan ko, bigla akong nakaramdam ng panghihilo at bigla bang uminit ang aking pakiramdam. Pre, okay ka lang ba? Parang masama yatang pakiramdam ko, pre. Umuwi ka na lang kaya? Hindi, okay lang. Malapit na rin lang naman matapos ang lunchtime eh. Pagkatapos ng lunchtime, pinilit ko pa rin pumasok kahit na hindi maganda yung pakiramdam ko. Nakasurvive ako sa unang subject sa hapon, pero yung pangalawa na, damn! Di ko na kinaya. Tinulog ko na yung sakit ng ulo ko at talagang hindi na maganda yung pakiramdam ko. At ayun na nga, mabilis akong nakatulog. Antukin ako eh. Habang sarap na sarap ako sa pagkakatulog ko, may biglang tumatapik sa balikat ko. Uy! Jen! 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 Oh, bakit? Tinatawag ka ni ma'am. Jen! Bakit ka natutulog? Huh? Holy cow! Hindi, joke lang. Hindi ko sinabi yon sa teacher ko. Pagkagising ko at pagangat ko ng ulo ko, damn! Punong-puno ng laway yung bibig at pisngi ko. At pagtingin ko sa 1/2 crosswise na papel ko, ay damn! Basang-basa dahil sa laway. At ito ang pinakamalupit. Pagtingin ko sa paligid ko, ay nakatingin lahat ng kaklasikong mga magkakamukha. At pinagtatawanan ako. I'm so embarrassed. After nung pangyayari na yon, pinauwi ako ng teacher ko nung nalaman niyang may lagnat ako. Ow! Uwi ka na, boy! Mga tumawa sa akin that time, may araw din kayo. Hindi, joke lang. Yung isa pang experience ko ng tululaway ay nung nag-outing kami. Pauwi na kami nun pagkatapos naming mag-outing sa beach. Syempre, pagod na pagod ako nun. Ikaw ba naman mag-swimming buong araw, maglaro sa buhangin at magtatatakbo sa beach. At nung pauwi na kami, syempre sasakay na kami ng sasakyan. At ayun, sa sobrang pagod ko ay nakatulog ako. Nakadumog ang ulo ko na para akong lasing. Habang sarap na sarap ako sa pagtulog, nagising ako dahil sa malakas na tawanan ng mga nasa harap ko. Uy, tignan mo si Jen, oh. Tumutulo yung laway niya, ha 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 ha. Pagkamulat ng mga mata ko, nakita ko mismo yung laway ko bumubuhos na parang waterfalls. Kulang na lang i-waterbending ko yung laway ko sa mga tumatawa eh, no? Sana posible yon. Pero damn! Hiyang-hiya ako sa nangyari. What have I done? Buti na lang, sobrang pagod na pagod ako nun. At hindi ko sila pinapansin. Pinunasan ko na lang yung laway ko na parang walang nangyari. Tsaka tinuloy matulog. Wala eh. Sobrang pagod talaga ako nun. May mga tululaway experience din ako nung high school. Pero yun na yung mga time na inaantok ako sa klase. Tapos itutulog ko na lang. Pagkagising ko, may laway na sa lamesa or sa papel ko. Minsan